Good po sa lahat at welcome to my channel Artistang Chikat. Ngayon, alamin natin ang love story nila ni Nash Aguas at Mika de la Cruz. Bakit May 18 ang napiling petsa ng kanilang kasal? Ano ang matinding problema ang kanilang pinagdaanan bago ikinasal? Pero bago yan, please like, share, and hit the subscribe button and notification bell para sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Thank you po! Inihalin tulad ni Mika ang kanilang love story ni Nash sa 2014 romantic comedy drama film na Love, Rosie. Bago pa man daw sila magkasama sa isang children's show, ay magkakilala na sila. Dumaan muna sila sa pagiging magkaibigan hanggang sa mga naging textmates, pero pinagbawalan siya ng kanyang mga kapatid na magkaroon ng boyfriend hanggat hindi pa siya 18. Mahilig din daw sina Mika at Nash sa mga spontaneous adventures, pero buti na lang ay supportive ang kanilang mga ina. Sabi pa ni Mika, halos lahat ng happy memories ng kanyang childhood ay kasama si Nash. Naikwento ng bagong mag-asawa na sina Nash at Mika na nag-break sila bago ang kanilang kasal. 6 na taon daw silang magjowa at nag-break sila ng 6 na buwan. Hindi daw nila pinaalam sa ibang tao ang tungkol sa kanilang paghihiwalay. Maging ang kanilang kaibigan at kasamahan sa Goin Bulilit ay nagulat at naiyak nang malamang naghiwalay sila. Tanging ang Diyos lang ang naging takbuhan ni Mika sa lahat ng pinagdaanan ng relasyon nila ni Nash. At sa Diyos rin siya humingi ng mga sinyales. Inamin rin ni Nash na he was really lost din. At with God lang talaga siya may peace in spite of the fame, money, politics. At ang tagal rin niyang gustong mag-propose kay Mika pero ang daming hadlang. Sinabi pa ni Mika na they love each other pero hindi matuloy-tuloy ang proposal. Sabi pa ni Mika ay nagkaroon siya ng tampo kay God dahil sa panahong may pinagdaanan siya noong pandemya dahil namatay ang daddy niyang si Ginoong Ernie de la Cruz. Wala siyang trabaho, tapos nag-aral pa siya, pero hindi makapag-concentrate. At saka naman sila nagkagulo ni Nash nung time na iyon. At lahat ng iyon ay sinuko ni Mika kay God. Kahit hiwalay na ay nakikita sila by chance dahil sa mga okasyon na dinadaluhan nila na hindi nila alam sa isa't isa na kagagawan pala ng mami nila na super close. Noong birthday ni Mika, December 9, ay in-invite ng family niya ang family ni Nash pero hindi nakapunta si Nash dahil na-aksidente siya. Nabali ang kamay niya at inoperahan. Parang na-confuse si Mika. Sinurrender niya sa Diyos ang tungkol sa kanila ni Nash. Nagtatanong pa siya sa Diyos kung si Nash na po ba ang pangalang sinulat katabi niya noong pinanganak sila. Sinubukan rin niyang magtanong sa Diyos na baka po pwedeng siya. At very clear ang sagot ng Diyos. Nang nagising na lang siyang nag-vibrate ang phone niya and it was Nash. Nag-hello good morning si Nash at may verse siyang nilagay sa dulo at ang first word ng verse ay yes. Right then and there, alam na ni Mika na si Nash ang mapapangasawa niya. Walang alam si Nash sa mga tinanong ni Mika kay God na sinagot naman dahil kampante na siya at sinabi niya ito sa lola at mami ni Nash at sa mama Angelica Eger at ate Angelica niya na huwag na silang mag-aalala dahil sinagot na ang tanong niya na si Nash ang mapapangasawa niya at huwag daw banggitin muna ito until ikasal sila. Nag-propose si Nash umaga ng December 25 dahil base lahat iyon sa sinyalis na ipinakita sa kanya through verse from the Bible at ang huling sagot sa tanong kung si Mika ang mapapangasawa, Proverbs chapter 5 verse 18. Rejoice in the wife of your dreams. Kaya po May 18 ikinasal sila Nash at Mika. Ginanap ang Christian wedding ng dalawa sa Tagaytay City noong May 18, 2024
na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Sa kasalukuyan, sila ay masaya at handang harapin ang kanilang buhay na magkasama bilang mag-asawa. Congratulations and best wishes to Mr. and Mrs. Aguas. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and hit the subscribe button and notification bell. God bless you all.